Habang papalapit ang mga susunod na malalaking laban sa politika, tila lalong umiinit ang mga tanong na ibinabato kay Senadora Risa Hontiveros. Hindi ito tungkol sa isang issue lamang. Hindi rin ito tungkol sa isang debate lamang. Sa magkakahiwalay na kontrobersiya nitong mga nakaraang araw, iisang tema ang paulit-ulit na lumilitaw mula sa kanyang mga kritiko. Ang tanong nila, tugma ba ang mga pahayag ni Risa Hontiveros sa mga aktual na pangyayari? Unang sumiklab ang usapin nang sabihin ng senadora na hindi kailangang maging abogado para maunawaan ang batas at mga patakaran ng Senado. Lumabas ang pahayag na ito matapos ang mainit na palitan nila ni Senador Rodante Marcoleta tungkol sa electronic voting at remote participation sa Senado. Para kay Hontiveros, hindi monopolyo ng mga abogado ang pag-unawa sa batas. Ngunit dito pumasok ang kontraposisyon ng legal expert na si Attorney Anthony Lodalvi Vista. Hindi simpleng pagtutol lamang ang ginawa ni Vista, sa kanyang mahabang paliwanag na pinamagatang "The law is more than words", direkta niyang kinwestiyon ang ideya na sapat na ang pagbabasa ng batas upang masabing nauunawaan na ito. Ayon kay Vista, ang Pilipinas ay may tinatawag na hybrid legal system. Ibig sabihin, hindi lamang mga batas na ipinapasa ng Kongreso ang bumubuo sa ating legal system. Kasama rin dito ang mga desisyon ng Korte Suprema. Ipinaliwanag niya na minana ng Pilipinas muna sa Espanya ang civil law system kung saan mahalaga ang mga nakasulat na batas, habang mula naman sa Estados Unidos ay namana natin ang common law tradition kung saan mahalaga ang judicial decisions at legal precedents. Dahil dito, sinabi niyang hindi sapat na basahin lamang ang isang probisyon upang masabing nauunawaan na ang batas. Ayon pa kay Vista, malinaw mismo sa Article 8 ng Civil Code na ang mga judicial decisions na nagbibigay kahulugan sa batas at konstitusyon ay bahagi ng legal system ng Pilipinas. Sa madaling salita, kapag nagbigay ng interpretasyon ng Korte Suprema sa isang batas, hindi na ito simpleng opinyon lamang. Nagiging bahagi na ito ng mismong legal system ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit aniya, ginugugol ng mga abogado ang maraming taon sa pag-aaral hindi lamang ng mga batas, kundi maging ng mga kaso at jurisprudence. Ayon sa kanya, malaking pagkakaiba ang marunong magbasa ng batas at tunay na nakauunawa kung paano ito gumagana sa aktual na legal system. Nagbigay rin siya ng halimbawa sa criminal law. Aniya, maaaring mabasa ng isang tao ang isang probisyon ng Revised Penal Code at isipin na sapat ng makita kung may nagawang ipinagbawal na kilos. Ngunit para sa isang abogado, mas malalim pa rito ang pagsusuri. Kailangan umanong tingnan ang mga elemento ng krimen, criminal intent, aggravating circumstances, mitigating circumstances, mga depensa ng akusado, burden of proof, at ang mahabang listahan ng mga desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng tamang interpretasyon sa bawat isa sa mga ito. Sinabi rin niyang mas lalo bang komplikado ang usapin kapag procedural law na ang pinag-uusapan. Ayon kay Vista, maraming kaso ang hindi natatalo dahil mahina ang argumento, kundi dahil nagkamali sa proseso. Maaaring isang maling remedyo, maling pleading, o maling pag-file lamang ang magbabago sa resulta ng buong kaso. Dahil dito, sinabi niyang hindi sapat ang simpleng pagbabasa ng rules of court upang maunawaan ang batas. Kailangan pa rin aniya ang malalim na pag-aaral sa mga jurisprudence at legal doctrines na nabuo sa loob ng maraming dekada. Sa kanyang pagtatapos, binalikan ni Vista ang sentrong punto ng kanyang argumento. Aniya, walang masama kung ang mga hindi abogado ay nakikilahok sa mga legal na usapin. Ngunit iba aniya ang pagbabasa ng batas sa tunay na pag-unawa rito. Para kay Vista, ang batas ay hindi lamang mga salitang nakasulat sa papel. Ito rin ay binubuo ng mga prinsipyo, doktrina, interpretasyon ng Korte Suprema at mga jurisprudence na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa bawat probisyon. At dito nag-ugat ang kanyang pagsalungat sa naging pahayag ni Senadora Risa Hontiveros. Para sa kanya, ang pagbabasa ng batas ay simula pa lamang. Ang tunay na pag-unawa rito ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri sa kabuuan ng legal system. Para sa maraming nakabasa ng kanyang argumento, ito ang isa sa pinakamahabang legal rebuttal na tumugon sa naging pahayag ng senadora. Ngunit hindi pa doon natapos ang usapan. Kasunod nito ay ang kontrobersiya sa tinaguriang index card issue. Matapos kumalat ang mga larawan at video, ipinagtanggol ni Hontiveros ang sarili. Aniya, matagal na siyang nagsusulat ng notes at nagdadala ng mga reference materials habang nasa mga hearing at plenary sessions.
Tinawag pa niyang trolls ang mga bumabati ko sa kanya. Subalit hindi kumbinsido ang ilan. Isa sa mga naging viral na reaksyon ay mula sa content creator na kilala bilang The Freethinker Rian. Diretsahan itong sinabi na para sa kanya, hindi simpleng note-taking ang nakita sa video, kundi pagbabasa ng nakahandang sagot. Mula rito, lalong lumawak ang diskusyon sa social media kung saan nagbanggaan ang dalawang banig. Habang hindi pa humuhupa ang usapin, isa na namang kontrobersiya ang sumunod. Ito ang usapin ng posibleng pagtakbo ni Hontiveros sa pagkapangulo sa 2028. Kami. Sabi ko sa mga kasama at mga kaalyado, sige, mag-compete tayo. Lord, ako ay seryosong nagko-consider sa possibility, kaya naghahanda sa posibilidad na iyon. And tingin ko, at the end of this year or at the latest first quarter next year, kung sino sa amin ang pinakamataas sa halimbawa mga surveys, magkaisa kaming lahat para dun sa taong yon. Support. Sa isang panayam, inamin mismo ng senadora na seryoso niyang kinokonsidera ang posibilidad. Ayon sa kanya, maaaring magkaisa ang kanilang hanay sa kandidatong may pinakamataas na tsansa at hindi niya isinasara ang posibilidad na siya mismo yon. Ngunit agad itong sinalubong ng matinding reaksyon mula kay dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ayon kay Guanzon, hindi umano maaaring magkunwaring hiwalay sa administrasyon ang sino mang politikong nakinabang sa suporta ng mga taong malapit sa kapangyarihan. Hindi Pero sabi umaangat. ni sa Ontiveros, there should be only one candidate of the opposition. She considers herself the opposition eh. And she has to be the one. Well- Hindi ako, Senator. I am the one. I am the one. Yan. Sinabi ko na sa Facebook ko, hindi pwedeng si Risa Ontiveros magpanggap na hindi siya BBM gang. Kasi yung kapatid niya, and she has to correct me if I'm wrong, I will admit it and apologize, pina-appoint niya kay BBM ng mataas ang sweldo. Senator Ontiveros, sagutin mo ako. Hindi ba totoo? Pina-appoint mo na kapatid mo na kay BBM ang mataas na government position? Paano ka ngayon magsabi na ikaw oposisyon? Exactly. Sino ba talaga ang oposisyon? Hindi ba yung dapat ang nag-uusig at lumalaban sa BBM administration? Ikaw wala eh. Tingnan mo, Bulacan. Ito, duda ako sa'yo ha. Duda talaga ako sa'yo. Dito nagsimula ang mas malalim na diskusyon tungkol sa mga political alliances na matagal nang pinag-uusapan sa social media. Ngunit marahil ang isa sa pinakamainit na usapin ay ang tanong tungkol sa Akbayan Party List. Sa isang panayam, diretsahang kinuwestiyon ni Guanzon ang resulta ng halalan sa Bulacan. Ayon sa kanya, nakapagtataka kung paano naging number 1 ang Akbayan sa Bulacan matapos ang mga nakaraang halalan kung saan hindi naman ito kabilang sa pinakamalalakas na puwersang pampolitika sa lugar. Eto, bakit? Di ba ang last election, nanalo Akbayan? Ako, 3 seats ha? In the one before that, 0 sila eh. Yeah, Di ba? tataka ka. Pero nanalo si Risa Ontiveros. Kung kayong gaganyan ha, kung commissioner ako dati ha, hindi ako nagsasabi ng hindi totoo sa numero sa election ha. Bakit sa Bulacan, biglang number 1 na Akbayan ng 2025 election? Sino sa Bulacan? Ang tingin ko dyan, Kati, yung Bulacan na mga congressman dyan, ay inorderan yan. Inorderan yan, tingin ko dyan na ni BBM gang na, oy, panalunin nyo yung bayan ni Risa Ontiveros dahil kasangga natin yan sa impeachment. Yan. Bilang dating COMELEC Commissioner, sinabi niyang marami siyang tanong sa naging resulta. Inilahat din niya ang kanyang sariling hinala kung bakit nangyari ito. Bagay na agad namang naging paksa ng matinding debate sa social media at political circles. Dahil dito, muling napunta sa sentro ng usapan si Hontiveros bilang pangunahing personalidad ng Akbayan. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi simpleng debate sa batas ang kinakaharap ni Risa Hontiveros, hindi rin simpleng usapin ng Senado. Ang lumalabas ngayon ay isang mas malaking laban sa kredibilidad, pananaw at political positioning habang papalapit ang mga susunod na taon ng pambansang politika. Mula sa legal debate, kasama si Anthony Vista, mula sa index card controversy, mula sa usapin ng Akbayan sa Bulacan, mula sa mga tanong tungkol sa 2028 presidential ambition, hanggang sa walkout controversy sa Senado. Sunod-sunod na hamon ang humaharap ngayon sa Senadora. At habang nagpapatuloy ang bangayan ng magkabilang panig, nananatiling bukas ang tanong. Ang mga kontrobersiyang ito ba ay simpleng pag-atake lamang
ng kanyang mga kritiko o mga tanong na kakailanganin niyang sagutin habang papalapit ang mas malalaking laban sa politika. Kayo, ano ang inyong pananaw?